Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Heavenly Father, we praise you and glorify your name, Father. Salamat kaayo, Lord, for this morning. Thank you for this brand new day na imo na pong gihatag sa moa, Ginoo, to uh, worship you and honor you first with all of our hearts. Father, speak to us. I ask for your Holy Spirit for a revelation of your word and help us, Lord, to apply it in our lives and become part of our nature. Kini among mga maisgutan nga imuhang pulong, Ginoo, because we believe that your word, it is your written nature, Father. And kung magtuo mi, it will be part of our life kung amoning i-obey. In Jesus' name, Amen. So, let us continue in Galatians 6 verse 10. We ended yesterday in Galatians 6 verse 10. So, ingon niya din sa Galatians 6 verse 10. So then, ano siya diya? So then, yan na siya diya. While we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of faith, niya na siya diya. So, kung na daw kay opportunity karon nga maghimo og good, maghimo og maayo, himuha na kay dili tanan dili tanang panahon na kay opportunity to do good. Kay pwede ugma, kuwaon na ka sa Ginoo, wata ka balo. Then makahimo ka good, you do good, no? Well na daw kay opportunity, do good. Kay kausara jud ta mabuhi, amen ba? Ang kalibutan kay lahi man, kung na kay opportunity maghimog binuang, manghold up na lang ang uban kay kausara man daw ning opportunity. So lahi ang Bible. Kung na kay opportunity maghimog maayo, paghimog maayo. Kung maka-speak ka og good today, you speak good. Oh. Kung maka-help kag somebody, makahatag og pagkaon sa mga wala gikaon, walay sanina sa mga sanina sa mga walay sanina, then you do good today. Amen. And importante, unahon nimo tabang katong mga kauban nimo sa pagtuo. Then i-extend na pud nimo ang imong help sa mga tao nga outside sa household of faith. Pasabot nga katong mga people outside, tabangan pud nimo. Dili lang pud kining mga kauban nato simbahan. Pero unahon dapat nimo tabangan kining mga brethren nimo nga nangailangan og tabang. Amen. Naba mo diha? Ato ang i-follow ang footstep ni Jesus Christ. Tanawon ninyo ang footstep ni Jesus Christ. Basahon nato sa Acts 10 verse 38. Kay paki-post ang Acts 10 verse 38. Nana siya diha, you know Jesus of Nazareth, nana siya, how God anointed him with the Holy Spirit, nana siya diha, and with power, and how he went about doing good. So si Jesus Christ, he always do good, no? Mamo niyang gingon diaw, how he went about doing good and healing all who are oppressed by the devil, for God was with him. So, if you are spiritual, if you are spirit-led, kung nag-follow jud ka sa footstep ni Jesus Christ, kabalo ka mo crucify sa imong selfish nga nature. Kay ang selfish manggod nato, ang nature manggod sa tao selfish, sarili lang ang ginaisip ba. Pero kung nagapalo jud ka sa footstep ni Jesus Christ, you always do good. Mao jud na ang
pinakakuan nato, no, pinakatimailhan, naga-follow na ka kang Jesus Christ, you always do good. Dili ka kanang ikaw pa hinungdan nga ang uban balik sa bisyo, ikaw pa manudlo sa uban nga magbisyo, ikaw pa manudlo sa uban nga magsyabu, manigarilyo, ikaw pa magtudlo sa uban maghubog-hubog. Dili dapat ana, kay naga-follow naman ka sa footstep ni Jesus Christ, always doing good jud si Jesus Christ. Amen? So, then, adto si Paul sa verse 11 sa concluding na yung message or greetings sa mga taga-Galatians. See with what large letters I am writing to you with my own hand. So, tanawon ninyo diri, every writing ni Paul, naga-conclude jud siya, ani, with my own hand. I am writing to you with my own hand. Niya na si Paul. Ngano man iyahang gina-conclude ni siya, ay ginasulti niya nga, I am writing to you with my own hand. Kaya ngano man, namagoy danger tong una, nga ginagamit ang pangalan ni Paul ba, nga, ingon, nagahimo po silang sulat, nga, ingon nila nga si Paul ang nagsulat ani. So, in short, naaday mga scammer tong una. Diri ay nagsugod ang mga scammer. Naaday mga scammer tong una. Gailad sila ba nga ako ni si Paul. Oh. Pero ang distinguishing mark ni Paul, iyang tiwason ng iyang sulat with his own hand. So ngano mingon man siya nga with his own hand. Kay si Paul manggod katong naa siya sa prisuhan, tiguang naman si Paul pagsulat ani. Dili na jud kayo siya makakita. Mao bitaw na nga gibutang niya dia with a large letter. So timailan ninyo nga sulat ni Paul, kung mubasa ang mga taga Galatians, sulat jud ni Paul ngano man ang tumoy ani minuldi with large letters niya na siya diya sa verse 11. Balik daw ang post. Niya na siya diya ang verse 11, niya na siya diya with niya na siya. Ano siya? Diba niya na siya diya. See with what large letters. So, ang tumoy sa sulat ni Paul, dagko minuldi. Ngano man, di naman kakita si Paul. Pero mao na ang iyang concluding, murag signature niya ba nga timailan ni nga sa ako ani gikan, kay ang tumoy sa akong mga sulat is minuldi. Kay ngano man, hanap-hanap naman iyang pananaw si Paul ato nga panahon. So, tanawon ninyo, habang nagasulat ni si Paul, habang ginasulat ning Galatians, na ikauban niya sa prisuhan, nga tigsulat. Tapos, ang tumoy ani niya, iyahang mismong sulat, to confirm na iyaha jud kay daghang mangiilad ato nga time nga gamiton ang iyang pangalan ani nga panahon. For example, basahon ninyo sa 2 Thessalonians 2 verse 2. Basahon ninyo ang 2 Thessalonians 2 verse 2. That you not be quickly shaken from your composure or be disturbed by a spirit or a message or a letter as if from us. So na yung mga letter nga gina-claim nila nga gikan kay Paul. So nag-warn si Paul sa mga taga Thessalonica na pagbantay mo ani kay na yung mga scammer, nga gagamit sa akong mga pangalan. Ang akong pangalan nga ako nang nagsulat sa inyo sila ang nagsulat on my behalf. Nga na, but dili na siya tinuod pagbantay mo. Ana mo nga di mo ma-shake ani o di mo madala ani nila. Amen? Namba mo diha, no? So, tanawon ninyo ni ang concluding part, basahon nato ang mga concluding part ni Paul. Ang last verse sa 2 Thessalonians chapter 3. Okay, ang last verse sa 2 Thessalonians chapter 3, basahon nato. Tanawon niyo. I, Paul. Tanawa. Ang letter ni Paul, I, Paul, write this greeting with my own hand. Ano na po siya? And this is a distinguishing mark in every letter. This is the way I write. Yan na si Paul. Wala ni ko musulat. Ang tumoy ani, dinagko, minulde, with my own hand. Nakuha ninyo? Pasahon na to sa Colossians 4:18. Na wala na ako ni Giapil diya si Mozart. Ang Colossians 4, kamo nalay basa.
Colossians 4:18, yan na siya. I, Paul, write this greeting with my own hand. No, kuya, okay si Paul, no? Para dili mo ma-scam. Kaya wala pa may kwentong una. Wala pa may OTP tong una. Wala yung OTP tong una nga mo confirm nga ako ani. Wala po yung fingerprint pa tong una to confirm nga ako ani, but naabot sila katong kwentong una, signet ring. Kana signet ring mo na murag kuan nila murag kanay nga biometrics nila tong una to confirm nga ikaw jud na siya. So si Paul ang iyang pinaka distinguishing mark is ang iyang minulde sa tumoy siyang letter. I write this with my own hand. So nakita na ninyo. Verse 12. So concluding part na ni Paul na siya, those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised. Na siya. Katong mga naga-desire, no, nga mga naga-desire lang jud nga musik ug honor kanang musikat lang jud nga mga preacher nga gasamok-samok sa inyo ana siya nga ga-try nga mo compel sa inyo nga magpatuli mo ana si Paul para dili mo ma-persecute sa mga Jew. Pero ang advice sa inyo if you stand for the freedom ana yun na si Paul, dila mo mapadalaan nila mo balibad jud mo ani magpatuli ana si Paul, dili mo papatuli physically ana si Paul. So nga murag ang point ni Paul budiri ba nga no need na mo go back sa law ni Moses nga magpa-circumcise pa mo ana si Paul externally for that certain ritual para accepted mo sa mga Jew ana siya. Because tanawon ninyo ang point din ni Paul, through the cross of Christ free na jud ka sa law. Dili na dapat ka under the law. Pasabot na fulfill na yun ang law sa imuhang kinabuhi. So, then, concerning aning mga tawhanan nga ipag-go through dyan mo sa mga rituals, yan na siya sa verse 13, for those who are circumcised do not even keep the law themselves. Yan na siya. Kay kining mga kakumbinsi sa inyo nga nagpatuli na, wala jud na fulfill ang law sa ilang kinabuhi. Ana si Paul. Kay kung tanawon ninyo, unsa man jud ay purpose sa circumcision? Unsa man jud ay kanang kuno? Unsa jud ay significance sa circumcision? Ang pagpatuli tungod ng panahon, murag isa na ka-identity nimo nga you are a Jew at the same time you are covenanted with God ba? You are one with God. And at the same time, nag-signify na siya sa imong purity, sa imong kinabuhi. Pero, kining mga tawhana, ana si Paul, kaning mga tawhana nga gusto nila magpatuli na mo, ana siya, wala yun na fulfill ang law sa ilaha, wala yun inner purity sa ilaha. Nga naman, basahon ni mo ang Romans 7:8, si Paul mismo nag-ingon, failure would go appeal. For example, ang command is ang command is thou shall not covet. Pero kung tanawon nimo na fulfill baya po nakuan baya po na ni Paul no. Under baya si Paul og lopod. Pero na fail si Paul siya mismo niingon sa Romans kamo na basa na Romans 7:8 nga siya mismo failure pod. So kining mga kumbinsi sa inyo magpatuli mo. External lang na sila. Wala jud na fulfill ang tinud nga meaning anang law sa ilaha nga circumcision. Nga dapat unta na ay katinud-anan nga they're one with Christ, one with God, nga naa na di purity. May holiness silang kinabuhi ba? Nya kining mga kumbinsi sa inyo ana si Paul, wa jud na fulfill ang law ana. Apil gani pug ko ana siya. Nga tuli man pug ko. Nga ang point ni Paul. So unsa man jud ay tumong ani nila? For those who are circumcised, yan na siya, they do not keep the law. Na siya. Do not even keep the law in verse 13. But, yan na siya diya, they desire to have you circumcised so that they may boast in your flesh. Gusto ra jud mo
idungag sa ilahang mga numbers sa ilang pundok. Sa ato pa, gina-encourage ra jud mo ani nila nga magpatuli mo para mudaghan ang numero sa ilang pundok. Ug dili jud ang tinuod nga meaning nga magkaroon kag inner purity in you are one with Christ. Ang ilang tumong free na ka from sin, power, no? Nanang nature sa Ginoo sa imo, dili na mao ang tumong nila sa circumcision. Ga-encourage sila nga magpatuli mo, ana siya, so that they may boast in your flesh. Pasabot nga, sila mismo ba nga gusto nila mudaghan ang ilang number of people sa ilang pundok. Mao na ilang kwan, mao na ang ilang tumong. Oh, gusto nila daghan kay silang followers. Mo follow kay silang mga ritual na sad ba. Oh, mao nang point ni Paul. Dili jud mao ang tumong ani nila sa inyo ha. Gusto ran nila magpadaghan para musikat sila sa kadaghanan nga daghan kayo ilang pundok. Mao na yang ipasabot. O gusto mo nila ibalik na sad mo sa law and mahimo na pong slave balik sa sin. Ay no, balik na si Paul. Kay kung tanawon ninyo, igsoon, si Paul o si Jesus Christ, wala sila ga-after og numbers. Si Jesus Christ, nagpakaon siya 5,000. Pero ang iyang gihatagan og pagtagad is ang 12 lang. Katulang jud willing magbago. Mao na dinhi sa simbahan. Katulang jud willing magbago ang hatagan nimo pagtagad. Kung dili siya gusto magbago, wala ka diya. Dili man ka nimo gusto magbago, maski kapila na ka encourage, follow-upon ka, magpagahi jud ka. Naari jud na sa imo ha. Ngano man, kay gina-follow nato si Jesus Christ, never si Jesus Christ nagpadaghan og pundok para lang ingnon nga hala daghan na kayong follower si Jesus Christ. Oh, pagkaunon pagani ka. Oh, ingnan gani niya si Peter, ikaw Peter, hawa pug ka. Ano mo hawa man ko ano si Peter? You have the word of eternal life. So atong mga gusto magbago ang mga hatagan nimong panahon. Yes, nadawat nimo si Kristo, ang Holy Spirit mag-speak sa imo ha. Pero nakakahimuon. You need to die to your flesh. You need to humble down before Him. Parang grace ni Lord mag-continue nga mag-work sa imo ha. Dili, wag tangon ka nga grace sa imo ha. Ano man, kung prideful jud ka, kay mo resist man jud ang Ginoo sa mga proud, mamayang gingon. God resist the proud and He gives grace to the humble. Oh, si Paul never pod nagtapok og quantity of people. Quality jud ang iyang gusto. Ano man, ginapakita na gani ni Jesus Christ, no? Nga si Jesus Christ is not into quantity, but into quality. Gusto jud niya nga mahimo tang liwat sa Ginoo. Oh. Mao gani nga, mas dali pa maghimog tao. Imagine nimo, pormahon la sa Ginoo, tayho pa na niya ang clay, nahimo dayong adan. Oh. Pero ang kabag-uhan sa tao, mo na kinalisod nga himuon. Ngano man naman kay will. O di gani, mamugos ang Ginoo sa tuwa, nga siya na naghimo sa tuwa. Kami pa ka, dili sa DCIM, mamugos nimo. Kung dili ka magbago, wala yun tayo mahimo. Ngano man, ang Ginoo gani, dili po siya mamugos. O. Mo na every time nga, tukar-tukar mo ana rin ko sa inyo ha. Unsa man, gusto pa magbago, dili. Gusto pa. O sige, pray ti ka. Tabangan di ka, encourage ta ka. Pero sapot-sapot ka diya, og di ka magpakita. Wala ko'y mahimo sa imo ha. Ngano man, even Christ, dili yun na niya, batasan mamugos og tao. Ingna ko sa Bible kung asa ka nang namugos ang Ginoo, mamuduol sa iya ha. Mo-encourage na ng Ginoo. Amen? So mo na atong i-follow. Kano man, mamugos kag tao, para lang mudaghan ang imong pundok. No, dili na batasan sa Ginoo. Mo na nga free gyapon ng uban. Oh. Gusto ka balik sa imong bisyo? Hala, patuyang ka diya. Pero kung naa ka din sa tuwa, ay makadungog jud ka jud. Di jud ka pwede nga makuan din. Kadungog ka, maistoryahan ka. Ma-encourage gyapon mi sa imo, mo correct, mo rebuke jud ka, makatilaw pod ka sa atong discipleship. Makadungog jud ka medyo harsh nga word pod. Makadungog pod kag love. Ana, tough love, ana. Kay dili man na pwede nga puro lang mig lablab sa imo ana yung severity pod. Oh. Kung willing ka ala padayon tagkuyog. Kay kami pod
Every day gabago man pud mi pod. Di man ta perfect. Mabitaw akong gingon sa inyo ha. Basta nakapa ka sa imong lawas, di ka perfect. May more kang perfect kung makabiyuan na imong lawas. Amen? Si Paul and Jesus Christ, they are looking for disciples, not quantity of numbers. Saan nimo ang daghan kaayong tao sa simbahan nga dili gusto magbago? Dili yun na wala ka ga-follow kang Jesus Christ. Ngano man, uyon-uyunan naman lang nimo silang tanan. Pero dili ta mamugos din eh. Amen ba? Namo mo diya? And praise God, ga-respond mo. Oh, maski lahi man mo nga level, ga-respond jud mo, gusto mo magbago. Mao na akong kalipay. Kalipay po na sa Ginoo. Oh, ngano man, ga-work ang grace ni Lord sa matag usa sa tuwa. Amen ba? Mo na si Paul na siya, dili na ako ni mapanghambog. Oh, kining nagakakumbinsi sa inyo ha. Gusto ra mo ipanghambog ng mga daghan ilang pundok. Niya na siya, I cannot boast. Niya na si Paul diya. No? In any of these things, I don't want to boast even sa mga Galatians as my followers. Dili jud na mapanghambog ni Paul. Even ang mga Galatians nga gapalo siya, never jud nagaboast si Paul. Oh. Wala jud pud gapangita si Paul nga madaghan ang iyang pundok para lang maingon nga hala daghan na kay follower si Paul. No. May it never be. Niya na siya sa verse 14. Basahon na ninyo verse 14. Sige daw. Unsa jud ang iyang ginapanghambog ni Paul? Dili number. Oh. Mao po dapat ang dili ang atoang kwan, ang atoang ipanghambog kining dili number. May it never be. Dili ko ingon na magboast ana si Paul. I would not boast. Nana siya, may it never be that I will boast. Nana siya diya. Nung ka nga maghinambog ko sa mga tao, nana siya. Pero ang akong ipanghambog, nana siya diya. Except the cross of our Lord Jesus Christ. Mao dapat niya itong ipanghambog. Ang crucifixion ni Jesus Christ on the cross. Do which, niya na siya diya, the world has been crucified to me and I to the world. So kung na one thing ay panghambog si Paul, ang iya yung ibos is the fact nga si Jesus Christ namatay sa cross para sa itong mga sala. Para po sa sala ni Paul, mao ni akong ipanghambog. And ang iya pong ipanghambog is si Paul na-apil po crucified together with Christ. Kana dapat ang ipanghambog nato, dili ka ng dagang tao simbahan. Ang ato ang ipanghambog nga si Kristo namatay para sa akong mga sala. And si Kristo nalansang sa cross, apil pod ang akong old mind nalansang pod sa cross. O mo na, duha ka buok ang ipanghambog si Paul. Christ died for my sins. Yan na siya. And ang old mind nako, na si Paul, together namatay pod with Christ on the cross. Para wala na di power ang sin sa kuha. Wala na siya suguon. Oh. Kanang gihimo ni Jesus Christ si Paul, maura yun na iyang pangambog. Gipakamatyan ko ni Kristo sa cross para sa akong mga sala. O giapel pod niya crucify ang akong old mind. Oh. Mana niyon sa Bible, I have been crucified with Christ. Tama? Galatians 2:20. Oh. Kana di ay atong ipangambog, dili ka ng daghan kayog tao na sa simbahan. I pray nga mao ni tanan ang iyong mapanghambog. Nga gipakamatyan ko ni Kristo, nabayran niya akong mga sala. Aside ana, gitabangan pa ko niya, gipakamatyan pod niya ang akong old mind. Nagtuo ko sa iya nga apil pod ang akong old mind. So wala na'y power ang sin sa kuha. Sin has no power over me. Karon, kung mao na ang imong ginapanghambog, tanawon niya, do which, niya na siya, the world has been crucified to me and I to the world. So, ang purpose jud sa cross, dili lang for the forgiveness of our sins. So, ang purpose di ay sa cross, dili, mama na yung gingo diya, to do through which, niya na siya diya,
ang last part sa Galatians 6 verse 14, ang through which, niya na siya diya, the world has been crucified to me. Pasabot nga, ang cross, dili lang jud ay sa kapasayloan sa atong mga sala. Beyond that pa, napad jud isa pa. Napad jud mas lalong pa nga purpose anang cross. Ang breaking or connection nato sa world. Kana di ay ang isa ka purpose sa cross. Wala lang ta napasaylo sa tong mga sala, but nag-break na mo sa world. Like kay Jesus ba? Kay Jesus, pagkamatay niya, naputol niya ang connection sa world. And ang world, wala na po yung connection kang Jesus Christ. Same po sa imo. If you believe in Christ, you believe that He died on the cross for you, for our sins, past, present, and future sins. Nagtubod ka nga si Christ Jesus, in Christ Jesus, ang connection nimo sa world, putol na pod. Muna nga si Paul na siya, I am united with Christ's death on the cross. And my connection to the world was broken. And the world connection to me was broken. So, ang connection daw nimo sa world ang naputol. And ang influence sa world sa imo naputol pod. Ang world lang ang iyang giingon. Wala ang people of the world. So, mali pod ang uban nga once nga naa ka kang Kristo, putlon na nimo ang connection nimo sa mga worldly nga people. Kinsa may mo reach out, ana? Ang instruction din ang connection ra nimo sa world. Unsa di ay ang nasa world? Sige daw. Basahon nato sa 1 John 2:16. As nganong kailangan ko maputol or wala na influence ang world sa kuha. Unsa man di ang nasa world? Sige. For all that is in the world, basa. Ano siya? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Lust of the world, lust of the flesh, and pride of life. Mao ni kanang mga nagasik pa ka o kanang fame, mo sikat pa ka para maayo ang tan-aw sa imo sa tao. Mao na imong putlon. Kanang mo please og people, kanang mga unsa na lang kay isulti sa kuha. Kana dapat ang mga putol sa imo. Pride nimo dapat wala na influence sa imo. If you are one with Christ, dapat putol na siya sa imo. And wala na jud siya influence sa imo ang life. Kini nga kaning mga lust of the world, lust of the flesh, kaning mga love nimo sa mga material things, mga possessions, kana dapat ang mga maputol sa imo. Then, pride of life, niya na siya diya. Mao daw niya ang i-offer sa imo sa world. So, kini nga mga desires nimo, mga pleasures, worldly pleasures, unsa may mga desires pa sa imong lust, bisyo, sa flesh nimo, sa may mga influence pa sa world sa tua, pleasures, lipay-lipay ra, chill-chill ra, maura din ang ma-offer sa tua, sa pa, money, fame, pride, mo dapat na ang mga paputol sa to ang kinabuhi. Makat off dapat has been broken. The desires of worldly pleasures has been broken or cut off sa imo ang kinabuhi through the cross. Nasabtan na to. So, kani dapat ang tinuod nga circumcision nga inyo ang ma-experience. Dili kining physical nga circumcisions. Gana si Paul. Ang attachment nato sa kalibutan, worldliness. And ang nagkumpayot po sa imo nga world, kanang pride nimo, mao dapat na ang mga maputol. Mao na niya na si Paul, kining mga kumbinsi sa inyo nga magpatuli mo, wa jud ni nga putol, mawala ni na circumcise ang ilahang heart nga dapat di ay
ang tinuod jud is ang tinuod jud nga circumcision nga ginapasabot ni Paul diri, ma-circumcise ato ang heart sa love nato sa world. Sabta ninyo? That circumcision, modo na ang makat na to. Ang connection with the flesh and its lust and its desires, mo dapat ni ang real circumcisions nga need na to mag-go through or ma-impose kini nga circumcision sa to ang heart. Amen? Verse 15, for neither, niya na siya diya, maski tuli ka or wala ka na tuli, niya na siya, but wala yun ni value sa imuha. Ano si Paul? Walay value kung natuli man mo o dili. Oo. Pero ang naay value, ang new creation, niya na siya diya. Oo. Unsa man diyan ni new creation, nga ang old man nimo na bury na. Then, naadjud kay new mind. Mao ni naay value. Sige daw, be. Nagpatuli lagi ka. O kadaghanan man mga lalaki, tuli man. Dinhi sa tuwa, tama? Ang pangutana, valuable ba to sa Ginoo ang imong gihimo nga nagpatuli? Dili oy. Ang naay value sa imo sa Ginoo is ang imong new mind. New creation na ka ba? Dili na ka slave sa sin. Mo na ang naay value sa Ginoo. Kay kung old mind pa ka, dali ra ka suguon sa yawa, wala pa namatay ang imong old mind. Mao na iya, I have been crucified with Christ. Yan siya diya. So pasabot nga, na kay new mind, new life in Christ. Nagpuyo na ka diya sa Espiritu. You are one with the Spirit. You're walking with the Spirit. Bag-o na imong mind, mo na ang na-value sa Ginoo. Dili ka na yung pagpatuli. Dili jud na magkaroon og value ka ng physical nato nga tuli. Kay daghan kayo mga tuli nga puro man huldaper. Oh. Daghan kayo mga tuli nga bakakon man pod. Oh. Daghan kayo mga tuli nga wala jud yung mind. So igsoon, matuli ka o dili, nga na si Paul, importante, you are a new creation. Amen. Ang new creation ang naibaliw sa Ginoo. Sabdan ba nato? Na-bury na. Oh, bitaw na ka na yun. Ginabalik-balik yun sa tuaning water baptism ba. Paglubog nimo, ang old mind nalubog. Paghawas nimo, you have a new mind. In Christ, new creation na ka. Amen? Morning na i-value, na siya diha. Wala na ka sa world, naputol na ang imong connection sa world, pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Morning new creation. Amen? Disconnected na ka ba? Makita ninyo yung picture. For example, na kay cellphone. Ang smart o ang globe, mo na world. Tama? Ikaw karon nakakonect ka karon sa Tesla ay sa Starlink. Dapat para mugana og tarong ang imong connection sa Starlink, dili magsamok ang connection nimo with smart. Tanggalon jud nimo ang connection with smart and globe. Mao na picture nimo karon. Naka-connect na ka sa spirit. Putol dapat ang imong connection sa world. Kuha ninyo. Dili pwede magdungan ang imong connection. Mao na nga naay value sa Ginoo, new creation ka, new connection. New mindset nga nakaset dito sa spirit, dili na sa kalibutan. Amen? Naba mo diya? Verse 16, and those who will walk by this rule. Oh. Those daw, kamo daw, kita, nga nag-walk by this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. Unsa man nga rule? Kini nga rule nga imong mind na crucified with Christ. You are a new creation ba? Rule nga new na ka nga creation. Ang imong old mind namatay na, and ang imong mind na set na sa spirit. Magkaroon daw ka og peace. Sa asa man? Kinsa man nga peace? Upon the Israel of God. Kinsa man Israel of God? The church. Oh.
So kung ang mga tao sa simbahan, kita tanan, na nataani nga new nga rule, diha ka nag-operate karon sa new rule, new life. Ang imuang new nga mindset na set diha sa spirit, then magkaroon daw kag peace. Pero kung ang imuang mind na set pagyapon sa kalibutan, na set pa sa imong flesh, agubot kay imong kinabuhi. Siyempre, ang mga gusto sa imong flesh inom. Nagtuo kag peaceful imong balay, magyaw-yaw imong asawa, wala pa'y bugas, hubog na sa gani uli. Oh. Tama? Naset ang imuhang mind sa world. Sige ra kag palit-palit ani nga mga cellphone. Oh, sige ra kag palit-palit ana Shopee. Oh, gubot imong balay, walay peace. Ngano man, naset pa man ka sa world. Mga lust of the flesh. Oh. Di ba? Kung fleshly pa ka, immorality. Kinsa ba ko'y malipay nga asawa mga bit imong bana? Oh. Do you think magka-peace ang balay? No, walay peace. Pero kung wala na influence ang world, giputol na nimo, even wala na pud influence sa imo ang kalibutan, ang world to you, maski unsa pa bag-o diya, ana ko di na ko makuan ana, ngano man ana ko'y contentment, na ko'y joy in the Lord. Oh, dili na ako masilaw anang offer sa world, peaceful. Dili ka magbago og sige pamayad sa imong utang. Nakuha ninyo? So you need to align, or you need to operate with the new rules. Paano man, those who walk by this rule will receive peace. Nana siya diya. And mercy, magtingala mo, tabangan mo permanente sa Ginoo. Naay tabang ang Ginoo kung dili ka masilaw na sa kalibutan, dili ka magpadala na sa imong flesh. Oh. Pero ga-align ka sa leading sa Holy Spirit, unsay harveston nimo, fruit of the Holy Spirit. Magtingala ka, magkaroon kag joy, peace, love, kindness, self-control. Tingala ka, at peace kay ka. At peace imong pamilya. Lami kay mo gakos-gakos sa imong asawa. Nga naman, wala naman nagubot imong isip. Pero kung magsige ra kag ka ng padala aning kalibutan, bag-uni, palit na po. Hala, kambyo na sad ka ani. Hala, palit na po ani, puro kag palit-palit ana. Tingala mo, magtinalikdanay na lang mo sa imo ang asawa. Ikaw manggot, ana na po. Ikaw mampot, mana po. Ngano ako man, walay peace. Ngano man, mo kasi nabot. Ngano man, na-influensya na po mo sa kalibutan. Amen? Klaro? Niya na siya diya. And those who will walk by this rule, new creation na ka, with Christ, you will live by peace. And magtingala mo na ang mercy ni Lord always diya sa imuha. Sa kinsa sa Israel of God kita nga church, peaceful kayo ato ang kinabuhi. Kinsa bagoy di ganahan puyo anang nga kinsa bagoy dili ganahan nga peaceful nga life. Amen. Dili jud na i-allow ni Lord no nga kuan ka kanang si tawag ani magubot imong kinabuhi kung nagatuman ra jud ka sa espiritu sa Ginoo. Amen. Verse 17. From now on, let no one cause trouble for me. So God karon. Ana siya diya. For I bear on my body the brand marks of Jesus Christ. Oh. Ana si Paul, wala na makatrouble kanako. Ana si Paul. Kay ngano man. Kay sa akong lawas. Where the dying of Jesus Christ is taking place. Na ang dying. That's why sa imo ang sarili. No? Walay makasamok sa imo kung na ang dying. Dying sa imong self. Dying sa imo ang will. Dying sa imo ang flesh. Sa lust sa flesh, always yun patay. Crucify yun na nimo, ikaw mo crucify. Then, so for I bear on my body the brand marks of Jesus Christ. So, kay nakat off na ko ani sa kalibutan. Ang kalibutan wala na po'y kwan sa kuha, wala na makatrouble now. Wala po'y makatrouble sa imo Maski asa pa ka mo adto. Maski bitbiton ka sa Boracay, sa Siargao, maski unsa pa imo makita diya. Dili na makatrouble sa imo ang kinabuhi.
nga naman naa naman ang brand mark ni Jesus Christ sa to ang kinabuhi. Dying sa imong old self, crucifying your flesh. Amen? Tapa mo diya? Verse 18. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen. Nana siya diya. Unsa man ning grace gani? Ang grace sa Ginoo maka-free sa imong mga sala, maka-free sa power, maka-free us from sin's power, mao na grace sa Ginoo, tama? Be with your spirit. Yan naman siya diha. So kana jud ang pinaka last na sa sulat na ni Paul na kini nga grasya sa Ginoo nga maka-free sa tuwa from sin's power be with you. Nga na siya. Mao ni ang grace asa ni makuha kini nga grasya. Makuha ra nimo pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo. Pag nagtuo ka kang Kristo, mapasaylo ka sa imong mga sala and hatagan pa jud kag gahom nga wala nay power ang sin sa imong kinabuhi. And i-deliver ka pud niya sa connection nato nga ma-cut off ang atong connection sa world and ang influence sa world sa atua. Ngun ana muliok ang grasya sa Ginoo. I pray nga kita tanan mahimong victorious sa to ang kinabuhi. Kinasabta naman nato ang grasya sa Ginoo. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat kayo sa imong pulong. Thank you, Father, sa pagpasabot sa moa unsa nang law ug ansa pod ang grace of the gospel of Christ. Thank you kaayo, Father, sa pagpasabot ani sa moa. Tabangi mi, Father, nga mahimo ming victorious always because you have fulfilled everything nga para sa amoa, Ginoo. Pinagi sa imong anak nga si Jesucristo. Salamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen.